Naglabas naman ng moratorium ang Commission on Higher Education o CHED para ipagbawal ang mga field trip sa mga eskwelahan. Ito ay kasunod ng malagim na aksidente sa Tanay, Rizal, kung saan 15 estudyante ng Best Lane College of the Philippines ang nasawi. Ayon kay CHED Commissioner Prospero de Vera, ang nasabing moratorium ay ipapatupad hanggang mailabas ang bagong guidelines sa field trip ng mga estudyante. Bagamat bahagi ng pagpapalawak ng kaalaman ng field trips, sinabi ni De Vera na pangunahing prioridad pa rin na dapat ng mga paaralan ang kaligtasan ng mga estudyante. Una nang minungkahi ni Quezon City Representative Winston Castelo sa CHED at Department of Education na ipagbawal na ang mga field trip. Hiniling din ni Castelo na ipasara ang mga paaralan na namimilit sa mga estudyante na sumama sa field trip. Ipapatawag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operator ng Panda Coach Tour Bus matapos masangkot sa madugong aksidente sa Tanay na ikinasawi ng 15 katao, kabilang na ang driver nito. Sinabi ni LTFRB spokesman at board member attorney Eileen Lizada na ang Sitio Lucia Resort ang nakarehistrong may-ari ng bus. Ayon sa LTFRB, rehistrado ang bus na may permit na mag-operate hanggang Pebrero ng 2019. Samantala, naglabas na ng suspension order ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board laban sa nasabing bus company. Sinabi ni Lizada na papatawan ang operator ng bus ng 30 araw na preventive suspension. Habang itinakda naman sa Martes sa susunod na linggo ang pagdinig ng ahensya kaugnay sa insidente. Iginit naman ng Department of Education ngayong araw sa mga pampublikong paaralan sa bansa na tumalima sa kanilang lumang direktiba hinggil sa mga educational field trips. Ang paalaala ay ginawa ng DepEd kasunod ng naganap na aksidente sa Tanay, Rizal na ikinamatay na nasa 15 estudyante at ng driver ng tourist bus. Sa panayam ng Sunshine Radio, sinabi ni DepEd Yusek Jesus Mateo na taong 2001, 2002, 2003 ay naglabas na sila ng guidelines para sa pagsasagawa ng mga field trips. Pagbibigay din pa ni Mateo sa ilalim ng kanilang department order, malinaw na nakasaad rito na kailangang related o may kaugnayan sa pinag-aaralan ng mga educational trips at hindi pwedeng maging basehan sa pagbibigay ng grado ang mga ito. Kailangan din na mapagkasunduan ang pinaplanong field trip ng paaralan ng mga magulang ng estudyante. Pinalakay naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. at Vietnam Deputy Prime Minister Pham Binh Minh ang usapin sa South China Sea at ang pamimirata ng mga bandidong grupo sa Tawi-Tawi kung saan ilang Vietnamese crew ang dinukot. Balitang hatid ni Hannah Jane Sancho. Nagkaroon ng bilateral talks sina Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at Vietnam Deputy Prime Minister Pham Binh Minh sa ASEAN Foreign Ministers Retreat na ginanap sa Boracay nitong Lunes. Tinalakay ng dalawang ministers ang mapayapang resolusyon sa sigalot sa South China Sea at ang kahalagahan ng pagsunod sa 1986 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pati na rin ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na nagbabasura sa pag-aangkin ng bansang China sa halos kabuuan ng South China Sea. Napag-usapan din ang pinakahuling pagdukot ng mga pinaghihinalaang pirata sa Tawi-Tawi sa ilang Vietnamese crew. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, isang Vietnamese sailor ang nasawi sa bahagi ng karagatan ng Taganak, Tawi-Tawi habang 7 naman ang dinukot. Habang nailigtas naman ng Coast Guard ang 17 sa 25 Vietnamese crew nang makita ang sasakyan nito sa karagatan ng Baguan Island. Nag-uulat para sa SMNI News Channel, Troy Gomez. Si Troy Gomez po ang nagatid ng balita sa halip na si partner Hannah Jane Sancho. Samantala, nababahala naman ang 10 foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa paglagay ng China ng weapon system sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang reaksyon ng mga foreign ministers sa ginanap na ASEAN Summit meeting sa Boracay. Kasabay nito, nananawagan naman ng dialogue ang ASEAN upang pigilan ang militarisasyon na ginagawa ng Beijing sa South China Sea. Umasa naman ang ASEAN na gagawin ng China at Amerika ang kanilang panig para matiyak ang kapayapaan at stability sa rehiyon. Umasa naman ang ASEAN na sa lalong madaling panahon ay maglabas ang administrasyon ni US President Donald Trump
ng mas malinaw na posisyon sa foreign policy nito kaugnay sa China. Sa ibang detalye ng balita, pinasimulan na ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang proyektong pabahay para sa mga biktima ng Bagyong Nina sa lalawigan ng Catanduanes. Makikinabang sa nasabing pabahay ang 75 pamilya na nawalan ng bahay matapos na wasakin na naturang bagyo. Tiniyak naman ng pamahalaan na libre ang nasabing pabahay sa relocation site at magiging sariling bahay na ng mga makakatanggap na residente. Una nang isinailalim ng TESDA sa pagsasanay ang mga beneficiaries sa mga kursong teknikal gaya ng masonry, carpentry at ibang mga construction-related courses sa pamamagitan ng Training Com o Training Program Production Scheme. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng VIRAC sa walang sawang pagtulong ng iba't ibang organisasyon at ahensya upang tuluyan ng makabangon ang lugar sa epekto ng nagdaang kalamidad. Uling detalye sa ating mga balita, nilinaw ng EDSA People Power Commission o EPPC na mas pinaaga ngayon ang ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution mula sa nakagawiang February 25. Sinabi ni Joey Concepcion III, Vice Chairman ng EPPC, na sa halip na February 25, gagawin na lamang ang simpleng pagdiriwang sa Pebrero 24, araw ng Biyernes sa AFP Grandstand sa loob ng Camp Aguinaldo. Tiniyak din ni Concepcion na dadalo sa okasyon si dating Pangulong Fidel V. Ramos at gagawaran pa rin ng parangal ang ilang personalidad. Paliwanag ni Concepcion, kaya pinaaga ang pagunita sa People Power ay dahil mas maraming kilos protesta ang ikinakasa ng iba't ibang grupo sa Feb 25. Simple lamang umano ang naturang okasyon dahil hindi kailangang mabuhay pa ang tao sa nakaraan, subalit mananatili pa rin daw na buhay ang diwa at aral ng People Power. Kinumpirma naman ni Deputy Executive Secretary Minardo Guevara na wala na ang tradisyonal na salubungan ng mga kilalang personalidad sa nasabing selebrasyon. At yan ang mga balitang hatid namin sa inyo sa umagang ito. Para sa karagdagang news updates, mag-log on lamang sa aming website sa sm9news.com o follow ang SM9 News sa Facebook, YouTube at Twitter. Balik sa iyo, Kapartner Mike. Thank you, MJ. At itong 31 years anniversary ngayong month na ito ay talagang magiging dalawa pa pala ang okasyon yan. Friday and Saturday. Okay? Maganda naman yung Saturday kasi walang pasok yan. Sige, karapatan nilang gunitain yan. Pero yung Friday, alam ko MJ, simple lang, sa loob pa ng Aguinaldo gagawin ito. Marami naman, Partner Mike, sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naging biktima nga ng rehimeng Marcos, yung sa martial law, ang naninibago. At marami kasing binago, tulad ng sinabi ng mga opisyal ng Malacanang na wala na raw yung tradisyonal na salubungan at mas pinasimple at mas pinaaga nga pa rin ang selebrasyon ng komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. So maraming naging bago at first time ito nangyari, Partner Mike, sa loob ng mahabang panahon na binago ang lahat ng mga nakagawian sa paggunita ng EDSA. At importante naman na gunitain yan sa anumang pamamaraan, pero siyempre huwag nating kalimutan, mahalaga yan dahil naging kasaysayan na yan sa ating bansa at naipakita natin sa international community na kaya pala ng mga Pilipino na mag-people power ng walang karahasan na nangyari at napatalsik ang dating Pangulo. Sana huwag na maulit dahil ang ibig sabihin yan ay maayos ng ating bansa. MJ, kailangan talaga may demokrasya pero nasa lugar at wag na maulit ang mga naging karahasan noong mga nakaraang panahon. Pero alam mo, Partner Mike, ang stand ng ating Pangulo dyan ay kailangan na daw nating mag-move on. Kasi nga sa tagal ba naman ng panahon na lumipas, kailangan daw nating i-push ang ating mga sarili na mag-move on na at kalimutan. Pero mananatili pa rin daw sa ating mga puso at damdamin yung aral nga na napulot sa EDSA People Power Revolution. Samantala, MJ, nabuhay naman at binuhay na naman itong usapin tungkol sa DDS na yan sa Davao at magkakaiba na talaga ang report dito. Hindi natin malaman kung ano ang totoo pero dahil nga nagsalita na naman ng isang dating pulis na di umano nagtatrabaho sa Office of the Mayor ng panahong yon, tingnan natin kung ano mangyari. Ang investigasyon ay kailangan gawin dahil hindi biro ang mga sinabi at kung ito naman ay walang katotohanan, malaki din ang pananagutan ng nagsasalita ng walang katotohanan. Kaya dapat ito ay maliwanagan din ang lahat ng ito.
Ayon naman kay Senator Ping Lacson, partner Mike, yung chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, yung hahawak na komite, kung sakali mang titistigo itong si Las Cañas sa Senado, kanila munang papayagan at kanilang obserbahan yung lahat ng gawin ng detaradong polis during sa hearing at kanilang obserbahan yung lahat ng kilos at galaw. At pag napatunayan, partner Mike, na talagang nagsisinungaling kasi nga nagbago ng ihip ng hangin itong kanyang mga salaysay kumpara sa nagdaang taon na hearing noong October ng 2016, abay talagang prone ito sa kaso ng perjury, partner Mike. Okay, tingnan natin kasi kahapon nagsasalita rin yung mga abogado ng PLAG at mabini lawyer na abogado nga nitong si Las Cañas na sinasabing may mga dahilan kung bakit nagsinungaling ng nakaraang hearing. Mukhang may pangamba at kung ano man, malalaman natin. Kaya daw gusto nilang magpa-imbestiga, sasabihin ng lahat kung anong dahilan at siya nagsinungaling nung unang mga pagdinig. At kakaibang-kakaiba sa kanyang mga sinabi sa mga press conference at maaari sasabihin pa sa susunod na araw. MJ. Pero sinabi naman partner Mike ng isa sa mga magdolos-dolons na may divine intervention daw na nangyari kay SPO3 Las Cañas kasi nga 'di ba naoperahan daw ito sa kidney. At nang siguro nung maisipan ni Las Cañas na ito na kayong kanyang second life kanya iginugol ang kanyang buhay daw, kagalawang buhay sa pagtama daw sa kanyang mga nagawang mali. Kasama na riyan yung pagtistigo niya laban kay Pangulong Duterte. At ang issue rito ay sinakyan na ng ilang mga senador tulad ni Senador Laila de Lima, kaya nga tinawag na serial killer daw ang ating Pangulo dahil nga sa issue yan. At yung kanyang, alam mo, yung ganung mga comment, okay lang yan, pero yung kanyang panawagan na people power, ibang issue na yan. Ano? Kahit civilian, pag nanawagan ka ng people power o pag-aklas, may pananagutan sa batas. Lalo na kung elected senador na mayroong ganyang klase ng panawagan ay talagang malapit ang inciting to sedition na pwedeng ikaso sa kanya ng pamahalaan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sa mga palitang ito, nagpapatunay ng mainit na laban, away pa rin sa pagitan ng Pangulo at ni Senador de Lima. Sinabi nga ng Palasyo, partner Mike, na magdahan-dahan itong sina Senador Trillanes at si Senador de Lima dahil nga pwede pa nilang gawin yon yung pag-akusa ng diretsahan sa ating Pangulo noong panahon ng kampanya na si Pangulong Duterte hindi pa Pangulo ng bansa. Siya pa noon ay kandidato pero ngayon na kandidato na, na Pangulo na si Rodrigo Duterte, ang ating Pangulo, ay dapat magdahan-dahan sila sa pagsasalita ng masama at against sa presidente ng ating bansa. Tingnan natin, maraming ganyan. At issue ng destabilization, although mabuti ito at binabaliwala ng Malacanang, at kung ano man, although wala naman talaga nakikitang malinaw pa. Yung mga ganyang klase ng press conference, mga statement at kung ano-ano ay bahagi lang ng demokrasya yan. At yung destabilization na talagang panggugulo, wala pa naman, huwag naman sana umabot doon. Lahat tayo kasi apekto, lalo na po ang business group o ang simpleng mamamayan na maaaring maapektuhan ng gulo kung kinakailangan o mangyayari. Huwag naman sana dahil hindi kailangan yan ng isang bansang tulad ng Pilipinas na underdeveloped. Malayong-malayo tayo, napapag-iwanan tayo ng mga kapitbahay nating bansa, MJ, sa totoo lang. At alam mo ba, kahapon sinabi din sa press con ni Senator de Lima, partner Mike, na nananawagan siya mismo sa gabinete ni Pangulong Duterte na sa lahat daw ng mga gabinete na napipilitan lamang daw umano na sumunod sa mga direktiba at maling direktiba daw ng ating Pangulo na kumilos at magpahayag ng kanilang saloobin kasi sure daw si Senadora de Lima, partner Mike, na may ilan sa mga gabinete ngayon ng kasulukuyang administrasyon ang hindi sang-ayon nga sa mga pulisiyang ipinapatupad ng ating Pangulo. Well, tingnan natin, mga statement na may mga kadugtong pa yan at reaksyon ng magkabilang panig sa Malacanang at sa Senado. Samantala, MJ, thank you. Si MJ Mundihar po, mga kaibigan, yung napakinggan at ating nakapartner kasama regular sa ating paghahatid, paghihimay-himay ng balita. Mahalaga po na aming ipaliwanag ang totoong nasa likod ng mga balitang ito para lalo po nyo maintindihan. Trabaho lang po namin ito, hindi walang personalan at higit sa lahat, alam kong yung iba nababahala sa nangyari. Don't panic po. Ang importante, alam nyo, malaking bagay yan. Kung ano nangyayari sa ating bansa ay alam natin lahat. Babalik po ang Usaping Bayan program sa ilang sandali lang po.